Naglalaba ba talaga si Josh Mojica? Paano nga ba talaga siya yumaman? Ang daming tanong sa comments ko at ang daming mga sinasabi na ito daw yung ginagawa niya. Maraming naglalabas ng mga allegations nila dahil sa mga nangyari kay Josh. Pero bilang isang entrepreneur, mas gusto ko talaga pag-usapan yung mga strategies na nakikita ko kung paano niya nagawa yun. At hindi lang naman siya dun sa mga ibang businesses na nakikita ko, and that is something that I have been doing also. Because at the end of the day, if totoong naglalaba talaga siya, I guess kailangan ng mga ebidensya para gawin to. Pero okay lang yan. Focus tayo doon sa mga business strategies na ginawa niya at ginagawa ng mga maraming business owners para mas maging mayaman. Because at the end of this video, ang gusto lang naman natin ay may matutunan tayo. So, ano nga ba yung mga business models na meron si Kangkong Chips? And I've seen 3 and probably 4 na pwede niyang ginawa. Again, hindi lang ito si Josh. Maraming mga business owners na ito yung mismong ginagawa nila. So let's dive into that. First is yung e-commerce. Sobrang malaki yung advantage kapag nag-e-commerce ka. Number 1, hindi ka lang magbebenta sa isang lugar. Marami kang magiging customers. For example, you're from Quezon City. Hindi ka lang kikita sa Quezon City, kundi kikita ka sa buong Pilipinas. Unlimited yung potential kapag nasa e-commerce ka. And you can sell sa napakaraming mga platforms that are available right now. Especially na dito sa TikTok Shop. At possible na nang dahil lang sa isang viral video, pwede ka kumita ng malaki. Pero tandaan natin na hindi porket na kumita ng malaki ay yun na yun. Hindi porket na malaki yung sales, mabubulsa mo na yun. No, it doesn't work that way. Kasi marami tayong mga dapat i-consider. Marketing, logistics, packaging, payroll, yung mga returns mo, taxes, permits, and other hidden fees. So yes, e-commerce is one way na pwedeng kumita ang isang business. And isa rin to sa mga ginawa ko kasi we are supplying pistachio cream here in the Philippines and we sell this on our website, and soon maglalagay na rin kami dito sa TikTok Shop. So the reason why we did that because we know the potential of e-commerce and we know how to do it. So if you also wanna try e-commerce, it's a good one, and Josh Mojica also did this. Next one is distribution. Isa to sa mga gustong-gusto ko talaga na strategy. Kasi kapag sa e-commerce, pwedeng ikaw lang talaga yung nagbebenta, ikaw yung nagla-live sell, ikaw talaga yung nagmo-market. But this one sa distribution, maraming katulad mo. So kung ikaw ay kumikita ng 1 million pesos kada buwan because of e-commerce, because of ikaw lang yung nagmo-market, sa distribution, kung 4 kayo na nagbebenta, example na lang from 1 million, you get to have 4 million pesos dahil 4 kayo na nagdi-distribute ng product mo. Sa online, kung makikita nyo yung ibang mga skincare or cosmetics brand, what they did sa distribution program nila is meron silang mga depot, regional distributor, city distributor, provincial distributor, meron silang mga resellers na nagbebenta ng mga products nila. This happened 10 years ago and up to this moment, meron pa ring mga naggaganto, but then nagka-problema sila along the way kasi yung mga platforms ay nagsimula ng pumasok sa Pilipinas. But then, maraming yumaman sa ganitong klaseng strategy. Pero traditionally, may isang mas magandang way sana to distribute your product. Ito yung tinatawag natin na general trade. Ito yung mga nakikita natin na mom and pop stores, corner shops, na nakikita natin sa mga rural areas. And dito, mas maganda mag-display ng mga products. And if you know some business owners na pwedeng matap para makapag-distribute ng products ninyo, hindi lang online, but of course, physically. Now, pag lumaki na yung distribution mo, gusto mo nang mas marami yung makakita sa'yo, ito naman yung tinatawag natin na modern trade. Dito, mapapasok mo na yung SNR, Landers, SM, Robinsons, Watsons, Pure Gold, at marami pang iba. Kapag nasa modern trade ka, ibang-iba talagang credibility na nabibuild mo. Mas malawak na rin yung nagiging audience mo kasi may mga tao pa rin naman na hindi sila fan ng social media, so might as well be available in these stores. With modern trade, hindi ka nagiging dependent sa online traffic. Kaya lang, sa modern trade kasi, meron silang listing fees, meron silang mga strict requirements na pag sinabi nilang ganito yung kailangan nila, kailangan mong sumunod. And meron silang mga inventory agreement na ito yung mga kailangan talaga nila para makapasok ka dun sa mga stores na yun. And sometimes, meron silang mga terms na kung saan 30 to 60 days before sila magbayad. So, para makapasok ka sa ganitong klaseng distribution, kailangan mo ng napakaraming pera because yung pera mo
mo during the 30 to 60 days ay hindi mo pa makukuha. But this is a good one kapag gusto mo ng napakagandang cash flow soon. Ito yung mga gusto namin bilang entrepreneurs na maramdaman din. So for example na lang, nasa SNR. Halimbawa, nakapasok ka ng SNR. SNR has 33 branches. Halimbawa na lang itong business ko. So kung makikita nyo dito, this is 1 kilo of pistachio cream. So for example, sa isang branch, kailangan mong magbigay ng 500 kilos. Halimbawa sa isang buwan, nakapagbenta ka ng 500 kilos. And there are 33 branches. So that is 16,500 kilos. Halimbawa, sa isang kilo, meron kang malinis na 50 pesos bilang distributor namin. Ang mangyayari niyan, pag napasok mo yan sa SNR, magkakaroon ka ngayon ng 825,000 pesos. And yes, that is yours already. Now what if mas lakihan natin? Halimbawa, sa isang araw, nakakapagbenta sa isang branch ng 50 kilos. So times 33, that is 1,650 kilos sa isang araw. So kung i-multiply mo ng 30 days, so that is 49,500 kilos sa isang buwan. So kung meron kang malinis na 50 pesos sa isang kilo, that is 2,475,000. And ang kagandahan doon, kokolektahin mo na lang yon dito sa SNR or sa kung saan man ikaw ay nakapasok. So yun yung 3 ways na kung saan pwedeng kumita, na possible na dun din kumita si Josh Mojica at yung mga ibang business owners. So yung ibang mga mayayaman naman, for example, sobrang dami na nilang pera because of this. Because of this, ang ginagawa nila is they do toll manufacturing. Ang ginagawa naman nila, instead of just manufacturing their own brand, they also offer their services sa ibang brands. Not only because they want to lessen production costs, but also they want to earn more. So yes, kung makikita ninyo, from e-commerce to distribution to modern trade to manufacturing, isa ito sa mga pwede nating gawin kapag nagsimula tayo ng isang negosyo, and we are very much serious about it. Now, kung isa ka sa mga tao na gusto mong magsimula ng ganitong klaseng negosyo, let me know and probably I can help you with that. Yun lang. Thank you. Bye.